panig ng mundo. So, andito na po tayo sa another news sa ating Armed Forces of the Philippines, lalo na sa ating Philippine Air Force. So, mayroon na namang news na nag-acquired sila ng additional 12 F-50 fighter jets from Korea Aerospace Industries. So, 12 yan, 12 po. This means is one squadron. Isang squadron na po yan, 12. So, basahin po natin ang details sa news na yan. So, let's start. Manila. The Philippine Air Force said the acquisition of 12 additional units of FA-50 fighter jet highlights the country's commitment to boosting its air defense. The FA-50PS has proven its versatility and reliability in various operations, and its expansion underscores the Philippines' commitment to modernizing its defense forces and strengthening regional security. Philippine Air Force 5th Fighter Wing said in social media on Wednesday night. So, naano na pala sa media ito. The 5th Fighter Wing is the unit tasked to supervise all fighter jet operation of the Air Force. So, siya po in charge sa operation. Under its supervision is the 7th Tactical Fighter Squadron, which operate the 11 FA-50 acquired from Korea Aerospace Industry or KAI from 2015 to 2017 for 18.9 billion. Pero yung isa na niyan 12 po yan pero yung isa nag-crash. Originally 12 in number. One of the FA-50 with tail number 002 crashed on March 4 in Bukidnon, well en route to provide firepower to Army soldiers fighting New People's Army rebels. Both pilots were killed in the mishap. So yung dalawang piloto, then yung co-pilot, ano po sila? Sacrifice po sila sa magka-crash. This project is under Horizon 1 of the Armed Forces of the Philippines AP Modernization Program, which ran from 2013 to 2017. Aside from this, the FA-50 are tasked with air defense mission and maritime patrol operation in the West Philippine Sea. This $700 million agreements includes not only the aircraft but also comprehensive logistic support. The new FA-50PS units are expected to feature significant upgrades such as air-to-air refueling capability, sa taas na mag-refuel, advanced radar system, and enhanced weapon integration with deliveries scheduled by 2030. So, ang delivery pala ito another na squadron of 12 na fighter jet expected up to 2030. South Korean business news website Chosun-Biz reported that Philippines and KAI on June 3 signed a contract for the delivery of 12 F-50 from 2026 to 2030. So, nag-sign na po ng kontrata. So, from 2026 next year up to 2030, ma-deliver na yung 12. The contract worth 1 trillion Korean won, around $700 million or 40 billion, was signed by a ranking official of the Department of National Defense and KAI on June 3, according to report. Earlier, the Philippine Air Force said proposal to acquire additional F-50 are under Horizon 3 of the AP Modernization Program. So, yun na nga po.
ang nagkuha na po tayo ng additional na FA-50 from Korea. So nagkaroon ng signing contract. So 2026 next year up to 2030 ma-deliver na yan 12 na additional fighter jet. So yun po ay medyo di pa siguro kasali ang plano sa F-16, so yun muna inuna. So isang squadron po yan, 12. Kasi kung medyo nakakatipid po tayo kung FA-50 ang bibilhin, kasi kung F-16 talaga, talagang mahal talaga. Maintenance pa lang yan, wala na. Then mga bala, mga rocket. Yan po, yung ano po, ang characteristic po niyan BD po yan sa marami pong maatas dyan. Marami pong maatas dyan sa aeroplano na yan. So may ang capability po niya. Ngayon yung bago ay kasi na-modernize na rin siyang mabuti, na-upgrade. Pwede na siya mag-refuel sa taas. Excuse me po. So yung specification po niyan, yung characteristic ng plano yan, ang maximum speed niyan is Mach 1.5. So maximum take-off weight is 26,029 pounds. So 17,000 pounds ang ano niya, power plant. Special equipment niya is 20 mm3 barrel gun. And then itong M9. Sidewinder to M9. So ang ano yan, piloto niya na dalawa, pilot and co-pilot. So yung aeroplano na po yan light combat aircraft. So FA-50 Fighting Eagle po ang tawag yan. So yan po aeroplano na yan, based on the T-50 trainer superior performance and armament storing capability, the F-50 aircraft is further developed and upgraded with tactical data and precision-guided munition and self-protection subsystem, featuring fighter jet class flight performance. The F-50 aircraft has been deployed and operated in the Republic of Korea Air Force since 2013. So itong ginagamit ng Korea na aeroplano. So bagong latest na ngayon pwede na po siya sa mag-refuel sa itaas. Yun na po ang bago niyang update. Then modernized na po siya. So kahit anong may ilagay dyan, may attach. Halimbawa yung mga missile dyan, mga bomb, mga yun po ay another Horizon 3 ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. So ilang million yun, tingnan nyo. Laki ng budget, di pa kasama siguro ang bala dyan sa logistic na yan. Sa airplano pa lang yan. So sa training na po, wala na pong problema. Kasi marunong na mga piloto natin yan. Kasi nag-deliver na tayo dati ng 12, then naging 11 na lang, then isa nag-crash. So familiarize na po tayo sa pag-operate ng F-50 fighter jet ng Korea. So malaking achievement naman po ito. Sana po tuloy-tuloy na ito sa modernization ng armed forces. Hindi po talaga basta-basta mag-provide ng aeroplano. Kasi ang inuuna natin ang budget kung paano po ma-modernize ang armed forces of the Philippines. Yung plano talaga dati ng F-16. Meron ng go signal ang Amerikano sa F-16. Ang problema naman paano pagbili ang budget, ang laki kasi.
Kasi kung bibili ka ng isang squadron ng F-16, eh yung budget and the whole ang force of the Philippines, nandun na. Doon mo binigay. In 1 year na budget ng EEP, doon na sa aeroplano na yun. Sa F-16, kung bibili mo yun. Eh paano na lang tayo? So wala nang susweldohin ng sundalo, wala nang bibili ng gasolina para tumakbo ang 6-by o mag-operate, wala nang military operation allotment MOA. So wala na po yan. So wala na talagang budget kasi kung bibili ng aeroplano ng F-16, so nag-decide na siguro government din ang forces na doon sa F-50 medyo hindi burden, hindi po masyadong mabigat. Kasi talaga mabigat. Pero kung makaroon ko ng F-16 Falcon, fighter jet, Viper, ay napakagaling niya. Sikat ka na sa Asia. Ilan na sa Asia merong ganyan na F-16. Lockheed Martin po yan, aeroplano na F-16, Lockheed Martin. Maganda po yan. So dyan pakita natin ang mga capabilities at ang mga yung itsura ng F-50 na bago. So kapag na yan, dapat 24 na siya, so na-crash yung isa, so 23 na lang. So sa 2013 natin malalaman kung magkumpleto ang delivery niyan. Kasi nagtapos na signing ng contract, kung ilang $1 million yan o kung paano yan, mode of payment yan, hindi ko na sakto yan, hindi ko na alam po yan. Paano mode of payment yan, kanila na yan. Instead, discuss lang natin kung ano yung mga karakteristik ng aeroplano na yan, tsaka kung ilang piraso ba yan, at ilan ang strength ng ating sa arsenal natin, sa Philippine Air Force, sa ating F-50. At nothing to worry po ay sanay na po ang piloto natin dyan dahil nakagamit na tayo ng Korean fighter jet. Yan pong FA-50, yung first delivery ang time ni President Benigno Aquino Jr. Yan yung primerong purchase niya. So itong second purchase, siguro time na ito ni President Marcos na, bongbong. 2026, may kapirma na sa time niya, sa kanya itong legacy nito. So sana naman po matuloy-tuloy na po ang EEP modernization. So ipupos na natin dyan, pakita na natin ang ating bagong FA-50 na coming from 2026 up to 2030. So, ang delivery po niya na hindi po biglaan. Kasi aeroplano po tayo, papalipad yan papunta dito. Diba, dalawa muna. Ihatid talaga ng piloto yan. Tapos, sunod ulit, dalawa ulit. Hanggang maubos yung 12 na yan, up to 2030. So, yun po ang time frame o timetable ng delivery nila. So, yun po ang nasa agreement nila. So maraming salamat po. Ito po yung update lang po sa atin, lalo sa mga subscriber ko. Maraming salamat po at sa ating Armed Forces of the Philippines at Philippine Air Force sa Modernization Horizon 3 Modernization Program ng Armed Forces by the government ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Goodbye and good luck. Thank you very much.